Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So sa nanalapit na sagupaan ng malalakas sa Super Bantamweight Division na sina Nonito Donaire, Jonriel Casimero, at Naoya ay marami ang magliit sa ating kababayan na si Jonriel Casimero na hindi daw niya kakayanin ang brutal na body shot ni Naoya Inoue at super power left hook ni Nonito Donaire. Hindi naman maitatanggi na si Naoya Inoue ay may angking lakas, bilis at skills ito kaya halimaw kung maituturing itong si Naoya Inoue sa Super Bantamweight Division. Ngunit sa likod ng lakas bilis at galing makipaglaban sa ibabaw ng boxing ring itong si Naoya Inoue ay halimaw din maituturing ng karamihan itong pambato ng bansang Pilipinas na si Jonriel Casimero. Marami din ang nagsasabi na talagang mahihirapan si Jonriel Casimero kay Naoya Inoue kung sila man ay maglaban sa ibabaw ng boxing ring. Si Naoya Inoue sumikat sa dahil sa mga advertisement na ginagawa ng kanyang mga sponsor at mga promoter. Habang si Jonriel Casimero ay sumikat sa pagsisikap niya na kung tawagin ay sariling market strategy. Si Naoya Inoue ay 4 na beses pa lang ito lumaban sa labas ng kanyang bansa. Ang una niyang biktima ay si Antonio Nieves. Pangalawa ay si Emmanuel Rodriguez. Pangatlo ay si Jason Moloney. At pang-4 ay si Michael Dasmariñas. Hindi pa lumaban si Naoya Inoue sa labas ng kanyang bansa na halatang-halata na pinuprotektahan siya ng lobby ng kanyang promoter. Sa laban ni Naoya Inoue kontra kay Nonito Donaire ay marami sa mga suntok ni Nonito Donaire ang kanyang nilamon. Bagamat si Naoya Inoue ang tinanghal na panalo ay na-hospital pa rin siya dahil sa natamong pinsala sa laban nila ni Nonito Donaire. Habang si Jonriel Casimero naman ay talagang solid ang lakas ng suntok sanay makipagbasagan ng mukha, siya pa ang dumadayo sa ibang bansa para lang ipakita na wala siyang kinakatakutan at hindi siya namimili ng mahihinang kalaban. Si Inoue kasi guys ay namimili ng kalaban at ang nakakagulat pa dyan ang pinipili ni Naoya Inoue na makakalaban ay puro mga mahihinang nilalang. Kaya kung kakasana sa laban itong si Naoya Inoue kontra Jonriel Casimero ay tiyak na lilipad ang ulo ni Inoue sa lakas ng suntok ni Jonriel Casimero kung ito man ay matatamaan. Kaya takot na takot si Naoya Inoue na kalabanin si Jonriel Casimero ay dahil takot ito matalo. Dagdag pa sa ating mga balita. Kilala si former 3 World Division Champion, Cuadro Alasangas ng Pinas Jonriel Casimero na isang maangas, maabilidad, matapang, malakas matulungin at marami pang iba. Marami ng boksingero ang nagtagumpay at nakilala saan man panig ng mundo, tulad ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire Jr., Donnie Nietes, at kabilang na dyan si Jonriel Casimero na isang magiting at nagtaas ng bandila ng bansang Pilipinas pagdating sa larangan ng boxing sports. Si former 3 World Division Champion Cuadro Alasangas ng Pinas Jonriel Casimero ay talagang hindi ito maitatanggi na isa talaga itong sikat at pinag-uusapan saan man panig ng mundo pagdating sa larong boxing. Nakuha ni Jonriel Casimero ang atensyon ng karamihan dahil sa kanyang taglay na angas at tila napapatigil niya ang karamihan ng mga tao na abala sa tuwing lumalaban ito sa ibabaw ng boxing ring. Dahil talagang kitang-kita dito ang kanyang galing sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Ngunit ganun pa man ay katulad ng iba nating mga world champion ay nakakaranas din ito ng mga pagsubok na susubok sa tibay ni Jonriel Casimero aka Cuadro Alasangas ng Pinas Jonriel Casimero. Sobrang daming pinagdaanan ni Jonriel Casimero bago niya makuha ang 3 World Division Champion at kung paano niya ito nalampasan. February 10, 2012 kakalabanin ni Jonriel Casimero si Luis Lasarte na magaganap sa bansang Argentina. Ang laban na ito ay tumatak at pinag-uusapan saan man panig ng mundo, dahil nakalaban ni Jonriel Casimero ang boksingero na pinakamadumi maglaro sa boxing sports. Kitang-kita dito na talagang madumi maglaro itong si Luis Lasarte, hanggang sa nagpakawala na si Jonriel Casimero ng mga solidong mga suntok na dahilan ng pagkatumba ni Luis Lasarte. Kitang-kita din dito na talagang sinasalo lahat ng malalakas na suntok ni Jonriel Casimero, dahilan sa pagtigil na ng laban. Ngunit hindi matanggap ng kampo ni Lasarte na talo ito, kaya nagwala sila at kinuyog ang Team Casimero.
nakuha ni John Riel Casimero ang IBF Interim Junior Flyweight title. June 27, 2015 kinalaban niya si Ruan Rong na ginanap sa bansang Thailand. Ang boksingerong ito ay isa din madumi kong maglaro. Panalo si Ruan Rong by unanimous decision ngunit inulan naman ito ng batikos, pati referee ay hindi nakaligtas sa pangbabatikos dahil sa tila pabor ito kay Ruan Rong. May 25, 2016 na muling ikinasa sa pangalawang pagkakataon ang labanan Casimero vs Ruan Rong. Sa laban na ito ay hindi na nagsayang pa ng oras si John Riel Casimero at talagang binambo niya ng binambo hanggang sa ito ay bumagsak. Panalo si John Riel Casimero at naagaw niyang muli ang titulo bilang IBF Flyweight title, at ganap na itong 2-division world champion. September 10, 2016 na kinalaban niya naman ang isang undefeated na Breton na si Charlie Edward. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never safe. February 16, 2019 na tinalo naman niya si Kenya Yamashita na ginanap sa bansang Pilipinas. Tulad sa ibang nakalaban ni Casimero ay hindi rin nakaligtas si Yamashita sa lakas at bangis ni John Riel Casimero. November 30, 2019 na kinalaban niya si Zelani Tay, paglalabanan nila ang WB o Bantamweight title. Sa pagkapanalo niya kay Zelani Tay ay dito na siya naging ganap na 3 World Division Champion. September 26, 2020 kinalaban niya si Duque Mika. Kitang-kita na grabe ang hagupit at lakas ng mga suntok ni John Riel Casimero. December 3, 2022, kakalabanin niya si Rayo Akaho under Treasure Boxing Promotion on Title 5. Ngunit sa laban na ito ay deneklara na no contest, sa kadahilanan na panay-arti at reklamo itong si Akaho na tinamaan siya sa likod ng ulo kung saan sinabi niya na hindi na niya kaya magpapatuloy pa sa kanilang laban, ngunit pagkalipas ng ilang linggo ayon sa pagsusuri ng KBMC ay binawi ang hatol at deneklara na panalo si John Riel Casimero. October 3, 2023 kinalaban naman niya si Yakinori Oguni na kung saan ay si Oguni ay hindi na nga rito lumabas sa Japan media, pagkatapos ng laban niya kontra angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero, at tila nagtatago na nga ito sa social media itong si Oguni, dahil tila wala siyang mukhang ihaharap pagkatapos ng laban niya kay Cuadro Alas. Ayun nga dito sa referee ay sinabihan niya si Oguni kung ipagpapatuloy pa niya ang naturang laban. Ngunit tumanggi na nga itong magpatuloy pa pagkatapos ng pagputok ng kilay nito mula sa headbutt umano. Ngunit madami ang nagtataka na tila hindi naman headbutt ang natamo ni Oguni, dahil kung pagbabasihan ang slow motion ay tila daplis lang sila nagkatamaan. Kitang-kita nga dito sa slow motion na isang clean shot punch ang natamo niyang sugat sa kilay resulta ng pagputok ng kilay niya at hindi headbutt. Pagkatapos ng controversial na resulta ay nagsagawa nga dito ng review ang Japan Boxing Commission sa laban Casimero vs Oguni. Pinatawag ang referee para magpaliwanag ngunit ayon sa report ay hindi maayos or hindi maipaliwanag ng referee, kung saan ba nagmula ang pagdurugo ng noo nito, sa headbutt ba or sa clean shot power punch ni John Riel Casimero. Dahil kung ating susuriin ang laban at ating slow motion ay talagang daplis lang ang nasabing headbutt. Kitang-kita din sa slow motion na ang tumama kay Oguni ay super power punch left hook ni Cuadro Alas John Riel Casimero. Dahil dito ay napagpasyahan na papatawan ang referee ng suspensyon sa kanyang precision. Dagdag pa sa ating balita ay tila takot nga dito si Oguni na lumabas or magpa-interview sa Japanese media tungkol sa laban niya kontra Casimero. At atin din napag-alaman at ayon sa ating mga source ay tila nagpapagaling nga umano dito si Oguni sa hospital dahil, pagkatapos ng laban niya kontra John Riel Casimero ay bigla daw itong nahilo at tila namumutla dahilan sa pagdala sa kanya sa hospital. Kung nakita nyo ang replay sa solidong sandok ni John Riel Casimero ay tila isa itong basag pa nga sa lakas ng suntok nito, dahil ang kanan at kaliwa ni John Riel Casimero ay napakadelikado sa oras na matamaan ka ng kanyang solidong suntok. Kung naaalala nyo ang laban John Riel Casimero at Akaho, ay tila walang pinagkaiba ang style na ginawa nila kontra Casimero. Dahil nagtapos din ang laban sa draw, ngunit ang Japan Boxing Commission ay nagsagawa nga dito ng investigasyon at sa huli ay klarong-klaro na nanalo si John Riel Casimero kontra Akaho. Sa laban Oguni Casimero ay hindi rin malabo mangyari ang magiging desisyon ng Japan Boxing Commission na mananalo rito si John Riel Casimero. Hihintayin natin ang magiging resulta sa sinagawa nilang investigasyon. Ating balikan si Oguni, hindi pa nga lumantad sa publiko hanggang ngayon si Oguni dahil nagpapagaling pa siya sa natamong pinsala kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa tingin nyo guys, lalantad pa kaya sa publiko itong si Oguni? Makaka-recover pa kaya itong si Oguni sa natamong pinsala at makakabalik pa kaya siya pagboboxing?
October 13, 2024 at kakalabanin niya dito si Saul Sanchez. Na kung saan ay mailan ulit daw ito nahilo, pagkatapos ng kanilang laban sa ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na ginanap ngayong araw October 13, 2024 sa bansang Japan. Dahil sa pangyayaring ito ay aktong nasasaksihan ng ilang fans at Team Sanchez ang pangyayaring ito at para na rin ito sa kaligtasan ni Saul Sanchez, ay nagsalang ito sa iba't ibang mga test para masiguro na ito ay ligtas. Dahil napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo lalong-lalo nakakatapos lang ng laban niya sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa pangyayaring ito ay inaasahan na rin ng mga boxing expert dahil halos solid ang tama ni Saul Sanchez kontra John Riel Casimero, magmula sa umpisa ng round 1, hanggang sa kalagitnaan ito ay puro solid ang natatanggap niyang suntok dito. Sanchez Bokasa! Sanchez Bokasa! Casimero no hinari ga hirau! Kaya hindi rin ito katakataka na maapektuhan ang kanyang utak at maalog ito dahil sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. At ngayong taon kasalukuyan ay magkakaroon ito ng event na kung saan ay gagawa siya ng sariling promotion na pinangalanan Cuadro Alas Promotions. Pa ako ng maraming rason para sumuko. I will justify that. Dahil alam kong malalampasan ko ang lahat. At alam kong habang humihirap, papalapit na din ako magtagumpay sa mga pangarap ko. Wala naman talagang madali sa buhay. At kahit maraming problema at pagsubok sa buhay ko, magpapatuloy ako. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. So isang magandang balita para sa Cuadro Alas Promotion dahil ito ay aprobado na sa GAB, or Games and Amusement Board dito sa Pilipinas, kinumpirma nga dito ng Team Casimero member na si Boss Rich Don. Ayon sa kanyang post Cuadro Alas Promotion License Approved, sobrang pasasalamat sa Games and Amusement Board o GAB, let's go guys, on April 26, 2025 4 p.m. in Montalban Gymnasium Montalban, Rizal, bakbakan sa Montalban Punch 3. Kaya malaking oportunidad sa ating mga kababayang Pilipino na gustong makilala sa larong boxing para na din matupad nila ang kanilang mga pangarap. Asahan na natin na marami talagang maninira sa Cuadro Alas Promotion, lalo na yung mga dating kasamahan ng Team Casimero at mga bashers ni John Riel Casimero. Dahil maliit ang tingin ng mga bashers kay former 3 World Division Champion Angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero, pues dyan kayo nagkakamali dahil kitang-kita naman sa mga nangyayari sa buhay ni Cuadro Alas, magsimula tayo sa mga laban niya. Simula nang nagtandim sila ng kanyang kapatid na si Jason Casimero ay wala pang nakakatalo kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Sunod kakapanalo niya lang kay Saul Sanchez sa ginanap na laban kamakailan lang sa bansang Japan na kung saan pinalipad niya ang kaluluwa ni Saul Sanchez. Sanchez そこに返して2回目サンチェスも返したカシメロの左が火を吹いた2度目のダウンサンチェス立ち上がれるかうなずいた立ち上がりました残りは1分 At syempre sa panalo na iyon ay limpak-limpak na milyones ang kanyang napanalunan dito, tapos minamaliit lang ng mga bashers itong si Cuadro Alas John Riel Casimero. Dagdag pa dyan ay meron pa siyang inaasikaso na Cuadro Alas Promotion na kung saan makakatulong sa ating mga kababayan na gustong makilala sa larangan ng boxing sports, tapos kayo sisiraan nyo pa ang taong walang ibang intensyon kundi ang makatulong sa ibang tao na matupad ang kanilang pangarap. Ngunit ganun pa man ay kung gusto nyong siraan ang Cuadro Alas Promotion ay pinapakita nyo lang na talagang mas asama at inggiterong mga nilalang kayo. Dahil kahit siraan nyo ang Cuadro Alas Promotion ay tiyak na hahalakakan lang kayo ng Team Casimero, dahil hindi nyo alam kung sino ang mga nasa likod niya na handang suportahan siya. Ikumpara nyo na lang ang Cuadro Alas Promotion sa Manny Pacquiao Promotion, dahil kung saan nagsimula si Manny Pacquiao at may mga taong sumusuporta sa kanya ay ganun din ang landas na tinatahak ng Cuadro Alas Promotion. Kaya sa mga taong minamaliit si Cuadro Alas ay tiyak na kayo ang maliit, kumpara kay Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil si John Riel Casimero bukod sa boksingero ay isa pa itong future promoter. Dagdag pa dyan sa mga taong mapanira ay isa kayong mga walang bilang sa lipunan dahil ang alam nyo lang ay manira ng kapwa nyo Pilipino, na walang ibang intensyon kundi ang makatulong sa ibang tao. Kaya sa mga bashers, si Lord na bahala sa inyo. Marami din ang nagsasabi, karamihan mga bashers ng Team Casimero na hindi nila kaya mag-handle ng isang event,
Pwes dyan ulit kayo nagkakamali dahil madaming malalaking tao ang handang sumuporta at gumabay sa Cuadro Alas promotion. Gusto talaga ng mga bashers ni Cuadro Alas, makita ang kabiguan ng Team Casimero at handa silang sirain, lalo na ang Cuadro Alas promotion na malapit ng maganap. Kaya sa mga bashers manood na lang kayo, huwag puro inggit ang paaralin nyo at huwag na kayo manira dahil ang ginagawa ng Team Casimero ay ang makatulong sa ating mga kababayan na gustong matupad ang kanilang pangarap. Sa mga solid Cuadro Alas supporters naman ay tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay ng suporta sa ating former 3 World Division Champion at future Cuadro Alas Promotion CEO, Jobniel Casimero. Good luck, God bless. Kilala si former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero na isang maangas, maabilidad, matapang, malakas matulungin at marami pang iba. Marami ng boksingero ang nagtagumpay at nakilala saan man panig ng mundo, tulad ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire Jr., Donnie Nietes, at kabilang na dyan si Jonriel Casimero na isang magiting at nagtaas ng bandila ng bansang Pilipinas pagdating sa larangan ng boxing sports. Si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero ay talagang hindi ito maitatanggi na isa talaga itong sikat at pinag-uusapan saan man panig ng mundo pagdating sa larong boxing. Nakuha ni Jonriel Casimero ang atensyon ng karamihan dahil sa kanyang taglay na angas at tila napapatigil niya ang karamihan ng mga tao na abala sa tuwing lumalaban ito sa ibabaw ng boxing ring. Dahil talagang kitang-kita dito ang kanyang galing sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Ngunit ganun pa man ay katulad ng iba nating mga world champion ay nakakaranas din ito ng mga pagsubok na susubok sa tibay ni Jonriel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sobrang daming pinagdaanan ni Jonriel Casimero bago niya makuha ang 3 World Division Champion at kung paano niya ito nalampasan. February 10, 2012 kakalabanin ni Jonriel Casimero si Luis Lasarte na magaganap sa bansang Argentina. Ang laban na ito ay tumatak at pinag-uusapan saan man panig ng mundo, dahil nakalaban ni Jonriel Casimero ang boksingero na pinakamadumi maglaro sa boxing sports. Kitang-kita dito na talagang madumi maglaro itong si Luis Lasarte, hanggang sa nagpakawala na si Jonriel Casimero ng mga solidong mga suntok na dahilan ng pagkatumba ni Luis Lasarte. Kitang-kita din dito na talagang sinasalo lahat ng malalakas na suntok ni Jonriel Casimero, dahilan sa pagtigil na ng laban. Ngunit hindi matanggap ng kampo ni Lasarte na talo ito, kaya nagwala sila at kinuyog ang Team Casimero. Nakuha ni Jonriel Casimero ang IBF Interim Junior Flyweight title. June 27, 2015 kinalaban niya si Ruan Rong na ginanap sa bansang Thailand. Ang boksingerong ito ay isa din madumi kong maglaro. Panalo si Ruan Rong by unanimous decision ngunit inulan naman ito ng batikos, pati referee ay hindi nakaligtas sa pangbabatikos dahil sa tila pabor ito kay Ruan Rong. May 25, 2016 na muling ikinasa sa pangalawang pagkakataon ang labanan Casimero vs Ruan Rong. Sa laban na ito ay hindi na nagsayang pa ng oras si Jonriel Casimero at talagang binambo niya ng binambo hanggang sa ito ay bumagsak. Panalo si Jonriel Casimero at naagaw niyang muli ang titulo bilang IBF Flyweight title, at ganap na itong 2 Division World Champion. September 10, 2016 na kinalaban niya naman ang isang undefeated na Breton na si Charlie Edward. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second. February 16, 2019 na tinalo naman niya si Kenya Yamashita na ginanap sa bansang Pilipinas. Tulad sa ibang nakalaban ni Casimero ay hindi rin nakaligtas si Yamashita sa lakas at bangis ni Jonriel Casimero. November 30, 2019 na kinalaban niya si Zelani Tay, paglalabanan nila ang WB o Bantamweight title. Sa pagkapanalo niya kay Zelani Tay ay dito na siya naging ganap na 3 World Division Champion. September 26, 2020 kinalaban niya si Duque Mika. Kitang-kita na grabe ang hagupit at lakas ng mga suntok ni Jonriel Casimero. December 3, 2022, kakalabanin niya si Rayo Akaho under Treasure Boxing Promotion on Title 5.
Ngunit sa laban na ito ay deneklara na no contest, sa kadahilanan na panay-arti at reklamo itong si Akaho na tinamaan siya sa likod ng ulo kung saan sinabi niya na hindi na niya kaya magpapatuloy pa sa kanilang laban, ngunit pagkalipas ng ilang linggo ayon sa pagsusuri ng KBMC ay binawi ang hatol at deneklara na panalo si John Riel Casimero. October 3, 2023 kinalaban naman niya si Yasunori Oguni na kung saan ay Si Oguni ay hindi na nga rito lumabas sa Japan media, pagkatapos ng laban niya kontra angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero, at tila nagtatago na nga ito sa social media itong si Oguni, dahil tila wala siyang mukhang ihaharap pagkatapos ng laban niya kay Cuadro Alas. Ayun nga dito sa referee ay sinabihan niya si Oguni kung ipagpapatuloy pa niya ang naturang laban. Ngunit tumanggi na nga itong magpatuloy pa pagkatapos ng pagputok ng kilay nito mula sa headbutt umano. Ngunit madami ang nagtataka na tila hindi naman headbutt ang natamo ni Oguni, dahil kung pagbabasihan ang slow motion ay tila daplis lang sila nagkatamaan. Kitang-kita nga dito sa slow motion na isang clean shot punch ang natamo niyang sugat sa kilay resulta ng pagputok ng kilay niya at hindi headbutt. Pagkatapos ng controversial na resulta ay nagsagawa nga dito ng review ang Japan Boxing Commission sa laban Casimero vs Oguni. Pinatawag ang referee para magpaliwanag ngunit ayon sa report ay hindi maayos or hindi maipaliwanag ng referee, kung saan ba nagmula ang pagdurugo ng noo nito, sa headbutt ba or sa clean shot power punch ni John Riel Casimero. Dahil kung ating susuriin ang laban at ating slow motion ay talagang daplis lang ang nasabing headbutt. Kitang-kita din sa slow motion na ang tumama kay Oguni ay super power punch left hook ni Cuadro Alas John Riel Casimero. Dahil dito ay napagpasyahan na papatawan ng referee ng suspensyon sa kanyang precision. Dagdag pa sa ating balita ay tila takot nga dito si Oguni na lumabas or magpa-interview sa Japanese media tungkol sa laban niya kontra Casimero. At atin din napag-alaman at ayon sa ating mga source ay tila nagpapagaling nga umano dito si Oguni sa hospital dahil, pagkatapos ng laban niya kontra John Riel Casimero ay bigla daw itong nahilo at tila namumutla dahilan sa pagdala sa kanya sa hospital. Kung nakita nyo ang replay sa solidong sandok ni John Riel Casimero ay tila isa itong basag pa nga sa lakas ng suntok nito, dahil ang kanan at kaliwa ni John Riel Casimero ay napakadelikado sa oras na matamaan ka ng kanyang solidong suntok. Kung naaalala nyo ang laban John Riel Casimero at Akaho, ay tila walang pinagkaiba ang style na ginawa nila kontra Casimero. Dahil nagtapos din ang laban sa draw, ngunit ang Japan Boxing Commission ay nagsagawa nga dito ng investigasyon at sa huli ay klarong-klaro na nanalo si John Riel Casimero kontra Akaho. Sa laban Oguni Casimero ay hindi rin malabo mangyari ang magiging desisyon ng Japan Boxing Commission na mananalo rito si John Riel Casimero. Hihintayin natin ang magiging resulta sa sinagawa nilang investigasyon. Ating balikan si Oguni, hindi pa nga lumantad sa publiko hanggang ngayon si Oguni dahil nagpapagaling pa siya sa natamong pinsala kay Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa tingin nyo guys, lalantad pa kaya sa publiko itong si Oguni? Makaka-recover pa kaya itong si Oguni sa natamong pinsala at makakabalik pa kaya siya pagboboxing? October 13, 2024 at kakalabanin niya dito si Saul Sanchez, na kung saan ay mailan ulit daw ito nahilo. Pagkatapos ng kanilang laban sa ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero, na ginanap ngayong araw October 13, 2024 sa bansang Japan. Dahil sa pangyayaring ito ay aktong nasasaksihan ng ilang fans at Team Sanchez ang pangyayaring ito at para na rin ito sa kaligtasan ni Saul Sanchez, ay nagsalang ito sa iba't ibang mga test para masiguro na ito ay ligtas. Dahil napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo lalong-lalo nakakatapos lang ng laban niya sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil sa pangyayaring ito ay inaasahan na rin ng mga boxing expert dahil halos solid ang tama ni Saul Sanchez kontra John Riel Casimero, magmula sa umpisa ng round 1, hanggang sa kalagitnaan ito ay puro solid ang natatanggap niyang suntok dito. Sanchez mo kasa! Sanchez mo kasa! Casimero no hinari ga hiyaw! Kaya hindi rin ito katakataka na maapektuhan ang kanyang utak at maalog ito dahil sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. At ngayong taon kasalukuyan ay magkakaroon ito ng event na kung saan ay gagawa siya ng sariling promotion na pinangalanan Cuadro Alas Promotions. Pa ako ng maraming rason para sumuko. I will just fight back. Dahil alam kong malalampasan ko ang lahat. At alam kong habang humihirap, papalapit na din ako magtagumpay sa mga pangarap ko. Wala naman talagang madali sa buhay. At kahit
maraming problema at pagsubok sa buhay ko, magpapatuloy ako. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. So isang magandang balita para sa Cuadro Alas Promotion dahil ito ay aprobado na sa GAB, or Games and Amusement Board dito sa Pilipinas, kinumpirma nga dito ng Team Casimero member na si Boss Rich Don. Ayon sa kanyang post, Cuadro Alas Promotion License Approved, sobrang pasasalamat sa Games and Amusement Board o GAB. Let's go guys! On April 26, 2025 4 p.m. in Montalban Gymnasium Montalban, Rizal, bakbakan sa Montalban Punch 3. Kaya malaking oportunidad sa ating mga kababayang Pilipino na gustong makilala sa larong boxing para na din matupad nila ang kanilang mga pangarap. Asahan na natin na marami talagang maninira sa Cuadro Alas Promotion, lalo na yung mga dating kasamahan ng Team Casimero at mga bashers ni John Riel Casimero. Dahil maliit ang tingin ng mga bashers kay former 3 World Division Champion angas ng Pinaas Cuadro Alas John Riel Casimero, pues dyan kayo nagkakamali dahil kitang-kita naman sa mga nangyayari sa buhay ni Cuadro Alas. Magsimula tayo sa mga laban niya. Simula nang nagtandim sila ng kanyang kapatid na si Jason Casimero ay wala pang nakakatalo kay Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Sunod kakapanalo niya lang kay Saul Sanchez sa ginanap na laban kamakailan lang sa bansang Japan na kung saan pinalipad niya ang kaluluwa ni Saul Sanchez. 入れました。サンチェス、そこに対して2回目、サンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりましたね。残りは1分。 At syempre sa panalo na iyon ay limpak-limpak na milyones ang kanyang napanalunan dito, tapos minamaliit lang ng mga bashers itong si Cuadro Alas John Riel Casimero. Dagdag pa dyan ay meron pa siyang inaasikaso na Cuadro Alas Promotion na kung saan makakatulong sa ating mga kababayan na gustong makilala sa larangan ng boxing sports, tapos kayo sisiraan nyo pa ang taong walang ibang intensyon kundi ang makatulong sa ibang tao na matupad ang kanilang pangarap. Ngunit ganun pa man ay kung gusto nyong siraan ang Cuadro Alas Promotion ay pinapakita nyo lang na talagang mas asama at inggiterong mga nilalang kayo. Dahil kahit siraan nyo ang Cuadro Alas Promotion ay tiyak na hahalakakan lang kayo ng Team Casimero, dahil hindi nyo alam kung sino ang mga nasa likod niya na handang suportahan siya. Ikumpara nyo na lang ang Cuadro Alas Promotion sa Manny Pacquiao Promotion, dahil kung saan nagsimula si Manny Pacquiao at may mga taong sumusuporta sa kanya ay ganun din ang landas na tinatahak ng Cuadro Alas Promotion. Kaya sa mga taong minamaliit si Cuadro Alas ay tiyak na kayo ang maliit, kumpara kay Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil si John Riel Casimero bukod sa boksingero ay isa pa itong future promoter. Dagdag pa dyan sa mga taong mapanira ay isa kayong mga walang bilang sa lipunan dahil ang alam nyo lang ay manira ng kapwa nyo Pilipino, na walang ibang intensyon kundi ang makatulong sa ibang tao. Kaya sa mga bashers, si Lord na bahala sa inyo. Marami din ang nagsasabi, karamihan mga bashers ng Team Casimero na hindi nila kaya mag-handle ng isang event, pues dyan ulit kayo nagkakamali dahil madaming malalaking tao ang handang sumuporta at gumabay sa Cuadro Alas Promotion. Gusto talaga ng mga bashers ni Cuadro Alas, makita ang kabiguan ng Team Casimero at handa silang sirain, lalo na ang Cuadro Alas Promotion na malapit ng maganap. Kaya sa mga bashers manood na lang kayo, huwag puro inggit ang paaralin nyo at huwag na kayo manira dahil ang ginagawa ng Team Casimero ay ang makatulong sa ating mga kababayan na gustong matupad ang kanilang pangarap. Sa mga solid Cuadro Alas supporters naman ay tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay ng suporta sa ating former 3 World Division Champion at future Cuadro Alas Promotion CEO, Jobniel Casimero. Good luck, God bless.